ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula doon sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, magpapatuloy pa rin tayo dun sa mga katibayan kung paano naging karapat-dapat na katibayan, pinakapangunahing katibayan, pinakapangunahing batayan ng Islam ay ang banal na Quran, na kung saan ang katuruan nito ang pinaka sistema o batas na ipinapatupad ng Islam. Ngayon mga kapatid, isa sa naging napakalaking katibayan na ito ay inaalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maging batas at may sakatuparan, may pamuhay ng mga Muslim. Ang pangangalaga nito na inaalagaan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga puso ng milyon-milyon na mga Muslim. Ibig sabihin, ito ay naisa sa ulo ng milyon-milyon na mga Muslim. Biro nyo, milyon-milyon ha? Hindi pa isa-isa. Milyon-milyon ang nakasaulo nito. Meron bang aklat kahit saan sa buong mundo na naisasaulo ng milyon-milyon? Ito mga kapatid, hamon sa lahat. Ang sagot ay wala. Kung meron, hinahamon namin kayo, ipakita niyo sa amin kung saan. Paano nangyari na isang aklat maliban sa banal na Quran ay naisasaulo ng mga tao. Allahu Akbar. Kaya sa pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa pamaraan niya ay ginawa niyang madaling maisaulo ng mga Muslim ang banal na Quran. No, which is, hindi ito nangyari sa anumang aklat. Hindi ito ginawa ng Allah na katangian ng anumang aklat maliban sa banal na Quran. Kahit ito ay mabigat. Anong sabihin ng mabigat? Ang wikang Arabic kasi mga kapatid ay isa sa pinaka dakilang lingwahe. Makasano hindi siya pangkaraniwang lingwahe. Napaka-eloquente, napakagandang pakinggan kapag pinapakinggan mo. Meron nga ako nabasa noon sisingit ko lang bago ko makalimutan. Merong isang doktor na sinubukan bilang paggagamot sa mga may problema, isang psychiatrist. Sinubukan niya na, siyempre kasi sa mga psychologists, ang paniniwala nila, isa sa mga nagpapagaan ng ating kalooban, nagpapasaya sa atin, ayon sa kanilang paniniwala, ay music. Musika. Which is, sa Islam, pinagbabawal yung music sa Islam. Ngayon, itong doktor na ito, napag-alaman niya na ang mga Muslim ay ginagamit din bilang ikinakanta ang banal na Quran. Kaya sinubok niya na subukan, ini-exam na yung kanyang mga
mga pasyente ay sinubukan niya yung dalawa. Nagpapatugtog siya ng music, pagkatapos sinubukan niyang nagpapatugtog siya ng pagbibigkas o pagbabasa ng Quran. Nakita niya ng layo ng agwat. Ang talagang banal na Quran nagpapagaan. Nagpapagaan sa kalooban ng mga tao, pati hindi Muslim. Totoo mga kapatid, totoo talaga. At hindi lang yun. Yung isang doktor ng rayuma, sinubukan din niya na ganun din. Kumbaga, music at saka Quran ay napakalaki na agwat na talagang ang banal na Quran ay kapag narinig ng tao, pati rayuma nagagamot. Ha? Hindi pinag-usapan dito mga kapatid ng Muslim, ha? Lahat ng tao. Allahu Akbar. Kaya kahit ganun, kabigat ang wikang Arabic na hindi ganun kadali para matutunan, hindi katulad ng ibang lingwahe na madaling matutunan. Ganun pa man, ay iba pa rin talaga ang banal na Quran. Bukod doon, nilalaman ng banal na Quran ang sapat na batas, alituntunin ng buhay na kapaki-pakilabang sa sangkatauhan ay nasa banal na Quran. Allahu Akbar. Kahit ganun katindi, nandun ang lahat ng alituntunin ng buhay, batas, at mabigat, kumbaga hindi ganun kadali yung lingwahe, pero madaling isaulo. Ha? Madali siyang isaulo ng kahit sinong tao. Pareho rin ng Arab at saka ng Arab. Okay? Samantalang ito ay hindi siya tula. Di ba yung tula, lalo yung tula, yung kinakanta, madaling isaulo yung mga tula. Yung makata na salita, sabi sa Tagalog. At yung nathar. Ang nathar, bukod sa makata, ito yung pagkakaiba kasi wikang Arabic kasi yung shi'r yung tula. Yung nathar, parang malatula pa rin ang dating, pero malalim ang kanyang kahulugan. Kumbaga sa Tagalog, mataling haga. Kaya ang tawag ng mga Arab doon sa shi'r, na makata, na pwedeng gawing kanta, ang tawag doon shi'r sa wikang Arabic, yung tula. Yung nathar ay parang tula rin, kaya lang, naman ang nathar ay meron siyang mga matataling hagang salita. Pero ang Quran, hindi siya kanta, hindi siya tula. Allahu Akbar. Kaya wala siyang katulad sa anumang aklat. Wala siyang katulad sa anumang aklat. Samantalang, yun ay nangyari sa panahon na ang mga nasa labas ng Islam, lalo-lalo na yung mga kanilang pinanghawakang aklat ay original na, galing din sa Allah, katulad ng Torah ni Moses, Injil ni Isa a.s., ni Jesus Christ. Hindi na siya sa ulo. Hindi na siya sa ulo. Siyempre, mga nakasaulo lang nito, yung mga propeta nila, at saka yung mga tunay na tagasunod ng mga propetang yaon. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, bilang pangangalaga ng Allah sa kanyang sistema na ito, kanyang batas na ito, bilang alituntunin ng buhay, ay nangyari na kung saan hindi nangyari sa ibang aklat. Dito lang nangyari sa banal na Quran. Kaya, bukod dun sa may mga sobrang talinghagang salita sa aklat ay hindi naintindihan ng lubusan. Ano ang patunay na ang mga aklat maliban sa banal na Quran, katulad ng Torah at saka Injil, yung tinatawag ng mga tao na Bible, ano ang patunay na hindi nila naintindihan? Ang patunay na hindi nila naintindihan, sila nagkakasalungatan. Kasi kung naintindihan nila kung anong ibig sabihin, hindi sila makakasalungatan.
Nga lang kasi maraming nangyari dun sa aklat, nadagdagan, nabawasan, na iba ang yung sentence, maaring napalitan, nadagdagan, nabawasan. Kaya lalong hindi sila makakaintindihan. Kaya yun ang pakakaiba. Kasi, sa banal na Quran, bukod sa siya ay kumpleto, walang dagdag, walang bawas, walang napalitan, bukod doon ay naunawaan ng mga mag-aaral ng Islam. Hindi ko sinasabing naunawaan ng lahat. Naunawaan, naintindihan ng mga nag-aaral ng Islam. Siyempre kasi, hindi rin ito basta-basta na maunawaan ng pangkaraniwang tao kahit siya Arabo. Pero naunawaan ng mga mag-aaral ng Islam na katulad din na naunawaan ng mga dalubhasa sa Islam na kung saan wala silang pagkakasalungatan. Wala silang pagkakasalungatan. Walang pagkakasalungatan ng mga dalubhasa sa Islam sa kanilang pagkakaintindi sa banal ng Quran at ganun din walang pagkakasalungatan ang mga mag-aaral ng Islam. Samantalang makikita natin sa ibang aklat ng mga nag-aangkin na ito'y galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, na makikita natin kung paano sila nagkakasalungatan. Ngayon, konting detail, mga kapatid, doon sa pagkakasalungatan. Sa tingin niyo kaya, magkakaroon ng iba't ibang sekta, magkakaroon ng iba't ibang sekta ang mga nasa labas ng Islam na lahat ay nag-aangkin ng tama? Kung naintindihan nila ang kasulatan, una-una, nalagdagan na, nabawasan na, napalitan na, kaya hindi na nila maintindihan at saka wala na yung original na doon sila, yun ang pinaka-base nila, yung original, hindi mo na makita yung original, which is nakasulat sa lingwahe ng mga propeta. Wala na eh. Hindi mo na makikita. Kaya wala na talaga yung aklat. Kaya talaga hindi nila talaga maunawaan, hindi nila maintindihan. Samantalang ang banal na Quran, naintindihan. Ngayon, maaaring magsabi kayo na bakit may mga nagkakasalungatan. Unang-una, yung mga nagkakasalungatan sa pagkakaintindi, yun ay may pagkakamali. Anong pagkakamali? Kasi, anong inutos sa atin? Ano ito sa atin? Ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan, bumalik tayo doon sa original at bumalik tayo doon sa mga scholar. Bumalik tayo sa mga scholar, yung mga dalubhasa sa Islam. Ngayon, pwede mo sabihin, wala lang scholar eh. Wala lang scholar, pero ginawa nilang madali sa atin kasi gumawa sila ng aklat. Gumawa sila ng aklat, sumulat sila, na kung saan itong mga aklat na kanilang sinulat ay ginawa nilang lahat ng paraan para mapadali sa atin ang pagkakaintindi nito. Kaya madaling maunawaan. At saka malinaw eh. Yun yung sagot doon sa mga nagsasabi, hindi, marami nagkakasalungatan. Yung mga nagkakasalungatan, unang-una ay dalawa yun. Sabihin, pwedeng sa natin dalawang grupo na nagkakasalungatan. Yung mga medyo nakasalungat, dapat bumalik sila sa Quran, bumalik sila sa hadith, at bumalik sila dun sa tamang pagkakaunawa. Kasi kailangan kasi tatlo eh. Hindi mo pwedeng Quran at saka hadith lang na, tama, yun ang pinaka-source, Quran at saka hadith. Kaso nga lang kasi, lalo na sa kapanahon natin ngayon, kailangan natin ng tamang pagkakaunawa ng mga dalubhasa. Bumalik tayo sa kanilang aklat. Kaya yung nasa aklat ng mga dalubhasa, na kanilang naisulat kung ano yung tamang pagkakaunawa. Halimbawa, bigyan ko yung halimbawa. Ang Quran, maraming lumitaw na tinatawag na mga mufassirun, mga nagtatapsir. Bumalik tayo sa tafsir. Okay? Ngayon, ang hadith naman, unang-una, pinag-aralan ng mga dalubhasa sa Islam kung
binibigyan nila ng grade yung hadith. Merong hadith na authentic talaga, merong medyo authentic pa rin, pero may bababang grade, at meron tinatawag na hasan. Yun ang middle. Meron tinatawag na daif, yung weak. Ang weak hadith, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun, hindi hadith. Hadith pa rin, kaso nga lang, ibig sabihin, medyo may problema dun sa mga nagdala ng hadith. Okay? Kaya itong hadith na ito ay naipaliwanag din. Marami nagpaliwanag ng hadith. Kayo lang ko dun sa mga nagkakasalungatan. Okay, hindi pa tayo tapos. Pagpatuloy po natin, dyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamahal ng iba. Ngayon mga kapatid, yun na, kung mayroong pagkakasalungatan sa pagkakaintindi, ang totoo talaga mga kapatid, kapag inunawa mo yung salita doon sa mga aklat, ng mga sumulat ng aklat, lalo na lang yung nagpaliwanag ng hadith. Sino nagpaliwanag ng hadith ni Al-Bukhari? Ang pinakapopular na nagpaliwanag ng hadith o Sahih Al-Bukhari ay si Ibn Hajar al-Asqalani. Okay? Ibig pinaliwanag na yung kahulugan ng hadith. Kaya yung hadith na nga, yun ang kahulugan ng Quran. Meron pa nagpaliwanag ng kahulugan ng hadith. Saan ka pa ba? Kumpleto talaga. Baka wala ka nang hanapin pa. At katulad ng Sahih Muslim, ang pinakapopular na nagpaliwanag si Al-Imam An-Nawawi. Okay? At marami pang aklat na kung saan ay paliwanag ng iba't ibang mga scholar yung mga aklat ng hadith na yun. Kaya, ibig sabihin nun, wala talagang pakukulang ang mga scholar. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo dapat na, tayo na lahat tayo nag-aangkin na tayo Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tayo ang sumusunod sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa grupo na iniwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba, pagkatapos yung mga tabi'in, pagkatapos yung mga tabi'in. Okay. Ngayon, may solusyon sa problema na yun. Bumalik lang tayo sa Quran at bumalik tayo sa Sunnah at bumalik tayo dun sa mga explanation o nagpaliwanag ng banal na Quran, nakatulad ng tafsir, o yung mga ang tawag doon mga shurah Sunnah o shurah al-hadith, yung mga nagpapaliwanag ng hadith. Pagkatapos nun, tapos na yung pagkakasalungatan. Okay mga kapatid?
Yun, walang problema doon. Kumbaga sa ano yun ay, kumbaga sa ano, yung mga nagkakasalungat doon sa bagay na yun, mga kapatid, ay konti lang. Konti lang. Ha? Kung tingnan mo yung mga mag-aaral ng Islam na milyon-milyon, yung mga nagkakasalungatan ay 20, 30, pwedeng 100. Eh, 100, compare mo sa milyon-milyon na nag-aaral ng Islam. Siyempre, walang comparison. Okay. Ngayon, sabihin mo naman sa akin, para sinasagot ko na bago pa kayo magtanong eh. Paano naman yung Shia halimbawa? Alam ba ninyo mga kapatid, ang Shia, although na pinapromote kasi ng kalaban ng Islam ang Shia, para palabasin nila na nagkakasalungatan ng mga Muslim o hindi nagkakasundo-sundo ng mga Muslim sa banal na Quran. Alam ba ninyo na kapag tiningnan mo yung bilang ng Shia, talagang yung Shia talaga ay 3 to 5% sa kabuuan ng mga Muslim? 3 to 5%. Okay. Ngayon, sabihin mo na, hindi, bakit meron sa ganito, meron sa ganito? Oo, meron, pero kukunti lang sila eh. Sa Iran mismo, ay ayon sa ito alam ko, nagulat ako sa informasyon na to eh. Nalaman ko sa mga Iranian, meron ako na-meet na mga Iranian sa Pakistan, na sabi nila, ang totoo talaga, kung tutuusin, mas marami kaming Sunni kaysa Shia sa Iran mismo. Nasa Iran mismo. Narinig kasi sa balita na mas marami daw ang Shia kaysa Sunni. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Kahit magbilangan tayo ngayon, hindi totoo yun. Kaya, ibig sabihin, kung meron mang sumalungat, na ito ay mga anak na mga Hudyo, ito mga sumalungat na ito, ibig sabihin, kakagawa ng Hudyo ito na para sumalungat sila, sila ay kakampi ng mga Hudyo. At totoo talaga yun. Totoo talaga. Hindi itong ang oras para ipaliwanag namin sila. Pero ito kakampi ng mga Hudyo. Ito mga sumalungat na to. Ay mula 3 to 5% lang sa lahat ng mga Muslim. Ibig sabihin, mula 91 to 95% sa mga Muslim ay Sunni. Sunni. Sunni na pwedeng sabihin mong Sunni na tabligh. Tabligh, Sunni naman sila eh. Sunni na Sufi, maaaring, ang Sufi kasi, ibig sabihin nun, meron lang silang maling pakakaunawa at saka meron lang grupo na talagang malayo. Pero kukunti lang, i-compare mo sa sumusunod talaga sa Sunnah. Kukunti lang siya. Baka sa kung sabihin natin ang Sufi sa Indonesia ay 2,000 o 3,000, kahit sabihin pa natin 5,000, bakit ilan ba ang populasyon ng Indonesia? May 200 milyon. Ilan ang Muslim doon sa may 200 milyon? Sabihin mo na lang ang Muslim doon ay 160 milyon. Sa 160 milyon, pwede mong sabihin, wala pang 1 milyon ang Sufi. Ibig sabihin, kung walang 1 milyon, mula doon sa 160, 170 milyon na Sunni, wala pang 1 milyon ng sumalungat o merong mga bid'a na maraming bid'a, ay maliit na bilang. Kaso nga lang kasi, ito ang pinapalaki nila para masabi nila na hindi. Kayo rin mga Muslim, hindi kayo nagkakasundo-sundo sa inyong Quran. Ito ang totoo mga kapatid. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Ngayon, halimbawa, yung mga tabligh natin sa India, sa Pakistan, na marami rin mga Pilipinong tabligh. May mga bid'a sila. Kung meron silang bid'a, pero ang bid'a nila ay halos lahat naman, hindi naman umabot sa shirk. Ibig sabihin, maring malaking kasalanan at yun ang karamihan. Pero hindi naman lahat ng ginagawa nila bid'a. Diba? Ganun ang aking ganun ang aking panindigan mga kapatid Hindi ako ganun katindi. Actually, meron akong narinig, kanina umaga lang paliwanag, na misinterpret nila yung na-misinterpret nila yung hadis ng Propeta sallam na merong ta'ifa min ummati zahirina alal haq. Ibig sabihin nun, yung ta'ifa na, yung grupo na yun, sila yung talagang pinanindigan nila yung katotohanan ano man ang mangyari. Pero hindi nangangahulugan, itong mga nanindigan sa katotohanan, na sila ay talagang lahat ng talagang
pinagsisikapan nila na may mapalitaw nilang katotohanan. La yadhurruhum man khadalahum o man khalafahum. Walang magawa yung mga sino man lang sasalungat sa kanila. Itong mga grupo na ito, hindi nangangahulugan, mga kapatid, hindi nangangahulugan na ta'ifatun min ummati, hindi nangangahulugan na sila ang makapasok sa paraiso kasi hindi ito ang talagang 100% na kahulugan ng hadis na sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, illa ma ana alaihi wa ashabi, na isang grupo lang na yun lang makapasok ng paraiso. Ay ang ibig sabihin ba yung ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadhurruhum man khadalahu man khalafahum, nangahulugan na sila lang ang maliligtas? Paano yung mga mahihina pero sumusunod naman doon sa mga malalakas, di maligtas din. Kahit hindi nila nakayanan ng ganung trabaho, ganung protection sa katotohanan, maaaring din nila kakayanan dahil sa kamangmangan, dahil sa kakulangan, dahil sa kahinaan, dahil sa kahirapan. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila kasama. Kayo na totoo mga kapatid, yun ay katotohanan na kung saan gusto ko lang kasi linawin na ang banal na Quran ay nangingibabaw at maraming tagasunod na kung saan makikita natin kung gaano ka dami ang tagasunod. Halimbawa na lang sa Hajj o sa Ramadan. Sa Ramadan, nagkakamali, isang Ramadan, nung 14 yata, hindi ako nagkakamali, umabot ang bilang ng pumunta sa Makkah para mag-umrah at para magsala sa Makkah at saka sa Madina, ay umabot ng more or less 4 million. Ramadan lang yun. Sa Hajj, umabot ng mula 5 hanggang 6 na milyon ang nakakarating sa Hajj. Ngayon mga kapatid, ang punto ko lang, doon sa mga nakakarating sa Hajj, meron ba doon sa milyon-milyon na mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar sa buong mundo? Meron ba doon gumagawa ng bidaan na shirk o bidaan na malaking-malaki? Wala naman ako nakita. Wala naman ako nakita na gumagawa ng bidaan na malaki. Kung baka may bidaan na isabihin nun, hindi siya maring pwede, hindi imposible yan, darating sa malaking kasalanan. Pero majority, kasalanan pero hindi malaki. Sabihin, mga pangkaraniwang bida lang. Hindi ko sinasabi na kinakampihan ko gumawa ng bida, hindi ganun na ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, itong mga mangmang na mga Muslim na nakagawa ng bida na maaaring kasalanan nga talaga, pero hindi nangangahulugan na nakagawa sila ng bida na kasalanan, ay hindi na sila makapasok ng paraiso. Kasi dahil sa kanilang kamangmangan eh. Dahil sa kanilang kamangmangan. Itong mga ito, kapag nakarinig ng tamang papapaliwanag ng Islam, madali lang ituwid. Madali lang ituwid eh. Kasi sanay naman silang sumunod, nga lang yung kanilang pagsunod ay napunta sila sa maling sinusunod ay may mga bida. Okay? Ayun po, sa Saudi Arabia na lang. Ilang milyon ng tao sa Saudi Arabia? Di ba? 30 milyon, kasama ng mga foreigner. Doon sa 30 milyon, ilan na gumagawa ng bida doon? Abot pa ng 100,000? Hindi naman ha. 30 milyon tapos 100,000, kahit 200,000. Sabihin, ang punto ko lang yung percentage ba? Okay. Sa Egypt, isa sa pinakamalaking bansa ng mga Muslim na nandun ng mga scholar sa Egypt. Ilan? Ilan yung, kumbaga percentage na gumagawa ng bida sa Egypt? 10%? Wala. Posible naman 10%. 10% puros bida. Kaya ang nangyari kasi, dahil sa bunga ng kamangmangan, dahil sa maaaring sa hirap ng buhay, maraming dahilan.
Kaya nangyari yung bid'ah sa kamangmangan eh. Natural lang, kamangmangan talagang pinanggagalingan nun eh. Ngayon, obligasyon natin ng mga nag-aaral na ituro sa kanila yung tama. Di ba? Ibig sabihin, kung maraming bid'ah sa isang lugar, halimbawa dito sa amin, mananagot kami. Kaya nga kami nagpapaliwanag ng ano man ang kaya namin paliwanag kasi para hindi kami mananagot eh. Tsaka madali lang naman eh. Ang punto kasi ng mga kapatiran natin ng mga Muslim ay meron silang tinatawag na unang-una pag-aangkin na sila Muslim. Pangalawa, pag-aangkin na sila sumusunod sa Islam. Pangatlo, meron silang kinagawian na pagsunod. Kapag nasabi mo sa kanila yung mali sa magandang pamaraan ng pagsasabi, mapapasunod mo sila. Kahit naman hindi 100%. Pero mapapasunod mo sila. Basta pagbuti mo lang yung pagdadawa. Huwag kang, una-una, huwag kang masyadong maluwag. Huwag ka rin masyadong istrikto. Nasa gitna. Huwag kang masyadong maluwag at huwag kang masyadong istrikto. Yun ang aming panawagan sa mga nagpapaliwanag ng Islam. Huwag kang masyadong maluwag at huwag kang masyadong istrikto. Ngayon, kailan ka mag-istrikto na sa pinakatamang pamaraan pag-istrikto? Kapag nasira ang Islam. Kapag niura ka ng Islam. Kailangan mag-istrikto ka doon. Kasi kapag nasira na yung Islam, nasira yung pagiging Muslim ng mga tao, siyempre, kailangan paninindigan mo yung dapat mong paninindigan. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, napahaba lang yung paliwanag natin, pero yun talaga ang totoo. Yun talaga ang totoo mga kapatid. Ibig sabihin, napangalagaan talaga ang Quran. Yun ang gusto natin i-emphasize mga kapatid. Napangalagaan talaga ang Quran. Napangalagaan at ang daming nakasaulo at ang daming mga mag-aaral ng Quran, pinag-aralan ng kahulugan nito, pinag-aralan ang paano ito i-apply, kung paano isabuhay, kung paano ipapatupad, paano sundin. Lahat ay pinag-aralan ng maraming mga mag-aaral. Kayo na totoo mga kapatid. Payo ko sa aking sarili at payo ko sa karamihan ay sama-sama tayong lahat para ipaliwanag ang Islam, para iparating sa lahat ng tao na walang aklat na nananatili, na napangalagaan, na hindi na bago, na hihigit pa o maliban pa sa Quran. Yun ay sigurado walang pag-alinlangan doon. Walang aklat na nananatili, pinapangalagaan na isa ulo ng milyon-milyon katao na maliban sa banal na Quran. Kung meron man nagkakasalungatan ng mga Muslim hinggil sa Quran, yung mga yung mga tao lang na sabihin natin na hindi nila inuunawa ang katotohanan. Ibig sabihin, yung mga sumasalungat doon sa naniniligan, sa tama, yung mga sumasalungat dahil sa hindi nila iniintindi ang katotohanan. Pag naintindihan nila at naipaintindi sa kanila, madali namang pasundin ng Muslim. Yun ang totoo mga kapatid. Maraming salamat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.